Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus na siya ay itataas tulad ng tansong ahas na itinaas ni Moises sa ilang. Ang sinumang tumingin sa ahas ay gumaling. Ganon din, ang sinumang tumingin kay Kristo sa krus ay magkakamit ng buhay. Alam mo ba na may ilang uri ng lason ng ahas na nakapagpapagaling pala imbis na makapanakit? Natuklasan ng mga siyentipiko na ang lason ng Malayan pit viper ay may proteinang kayang tunawin ang bara sa dugo at pigilan ang stroke. Ang dating kinatatakutang lason ay nagiging lunas. Ganito rin ang hiwaga ng imahe ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Noong nasa ilang ang mga Israelita, kinagat sila ng makamandag na ahas. Ngunit, ginamit ng Diyos ang imahe ng isang ahas upang pagalingin sila. Gaya nito, si Jesus na ipinako sa krus katulad ng isang kriminal ay naging daan ng ating kaligtasan. Ang krus, dating sagisag ng kamatayan, ay naging tanda ng buhay. Sa aklat ng mga gawa, napagtanto ng mga apostol na kahit ang paghihirap at pag-uusig ay bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos. Para sa mundo, ang krus ay kahihiyan. Pero para sa pananampalataya, ito ay tagumpay. Madalas gusto natin ang kagalingan sa paraang madali at komportable, hindi ba? Ngunit may mga panahon na ang tunay na kagalingan ay nagmumula sa pagdurusa, pagbabago, at ganap na pagsuko kay Kristo. Handa ba tayong tumingin sa Kanya kahit sa sakit at maniwala na may buhay sa kabila ng kamatayan? Pagnilayan natin ito. Amen.